Nagising ako na kinakausap niya ang boyfriend ko ng 3:00 ng madaling araw. Dahil tinawagan ko siya at hindi ko rin alam kung paano ko siya tinawagan dahil tulog na ako noon at hindi niya alam kung ano yung sinabi ko sa kanya. Bigla na lang daw akong nagsalita ng kung ano-ano at pagkagising ko, hindi ko alam kung ano ang ginawa ko. Yun lang po natatandaan ko. Bakit mo ba akong gustong saktan? May sakit ka ba? Oo, kakaiba ka talaga. Para siyang addiction na kailangan ko ng tigilan at in-encourage pa niya ito. Sana iniwan na lang niya ako mag-isa dahil sa tingin ko wala naman talaga siyang pakialam sa akin. At sa tingin ko, hindi ko maiintindihan kung bakit ako ganito. Dahil hindi ko rin talaga maintindihan ang sarili ko. Hindi ko alam. Sa tingin ko, hindi naman niya ako minahal. Hindi niya ako sineryoso. Sana lang magseryoso siya. Dahil gusto ko lang malaman. Nagbigay ang US military ng $4 milyong ng grant sa mga university researchers para pag-aralan kung paano magbasa ng isip ng mga tao. Pero sinasabi ng mga kritiko na ang mga mind-reading technology ay maaaring gamitin sa mga interogasyon. Ang proyekto ay kolaborasyon ng mga researchers sa University of California. Anong problema? Masakit ang ulo mo? Hindi ko alam. Palaging purple line ang sinasakyan ko. Oo. Hindi talaga nila pinapadali ang buhay. Alam mo ba kung nasan tayo? Anong stasyon na to? Kailangan makababa ako sa Palmdale. Malayo ka na ron, buddy. Diyos ko. Okay ka lang? Isa kang sadista at baliw at hindi ko gusto ang diskarte mo. Buddy, anong problema mo, ha? Tarantado ka. Hindi ako yun. Meron siyang mga kakaibang laro at masyadong nagiging delikado ang mga laro niya. Pwede bang tulungan niyo ako? Ibalik mo sa akin yan, oy! Oy, ibalik mo sa akin yan! Shit! Ginagawa kong tanga ang sarili ko. Sinasayang ko lang ang oras ko at nakakadiri ka. Oy, ano ba ang problema mo? Tatanggal lang kita ng payag. Tumawag ka ng polis. Baliw na tong taong to. Ang unang law ng thermodynamics. Energy cannot be created or destroyed. Pwede lang magbago ng forma. Ito ang unang bagay na tinuturo sa mga science class. Pero minsan, kailangan nating matuto sa mahirap na paraan. Oo, alam ko may ebidensya kayo at kung ano. Wala nang kwenta yan sa mga tawag na ito dahil masyado na silang nasa ulo ko. So ang masasabi ko lang sa inyo ay ang naiisip ko. Kung pinaplano nyo i-set up ako at saktan, gawin nyo lang. Tapusin nyo na. Wala na akong pakialam. Alam mo yon? Dahil sa mga panahong yon, alam kong hindi na kayo mapagkakatiwalaan. Cruiser 10, kailangan ko ng medical crew. Merong isang biktimang tinanggalan ng laman. Copy.
Rumeresponde kami sa isang barilan. Manatili lang kayo sa Channel 2. Hindi ko alam kung gaano katagal pa ang meron ako. Kadalasan mukha na lang akong baliw. Pinapamukha talaga nilang baliw ka, di ba? Alam mo kung ano yung sinasabi ko. Isa itong babala, men. Kailangan mo i-save yun at ilagay sa ligtas na lugar, okay? Heto na ang oras ko pero darating din ang oras mo. At oras na rin ito para tumayo tayo sa sarili natin paa at maging maingat tayo sa lahat. Okay? Hindi ito isang diatribe, isa itong eulogy. At naiintindihan ko kung ito na ang huling imahe na makikita ninyo. Intindihin nyo ang mga kailangan nyong gawin. I-upload nyo lahat ng mga meron kayo at i-preserve nyo, men. Upload tapos takbo. Upload tapos takbo. Takbo. Ito na ang huling backup data. I-upload ko sa labas ng site. Hindi na talaga ligtas dito. Hello, nandito ako upang gabayan kayo rito sa Specialized Study Program. Bubuo kayo ng mga bagong teknolohiya para pag-aralan ng pag-iisip. Umaasa akong gagalingan ninyo. Oo, sa totoo lang, ang cool nito. Makakasali ka sa isang independent na pag-aaral pagkatapos ng lahat. May master's degree ka na sa psychopathology. Gusto ko lang talaga maging parte ng isang bagay na makabuluhan at tingin ko ito na yun. Miles, Bo, sundan mo ako. good luck man. Kita-kits. Bakit ang higpit ang screening nyo? Hindi naman ito kailangan isipin. Lahat naman ay dadaan sa parehong screening process para matanggap dito sa programa. Isa itong maliit na exclusive class. Okay, ilagay ko lang sistema sa mga reaction mo. Sa ngayon, dito sa LA, merong tinatayang 800 na murder cases ng mga batang kababaihan na hindi pa rin tapos hanggang ngayon. Marami sa kanila yung naabuso. Ang trabaho namin dito ay para pigilan ng mga psychopathologies na humantong sa paghihirap at kamatayan. Minsan, nawawalan kami ng tao sa programa dahil masyado ito mabigat para sa kanila. Handa ka bang makaranas sa mahihirap na sitwasyon na maaaring sumubok sa'yo, emotionally? Papunta na ako sa pagiging doktor. Obvious naman kailangan ko maging emotionally detached. Umaasa ako makakatulong sa mga taong may mental handicaps na hindi binibigyang pansin. Wala na akong iba pang gusto sa mundong ito kundi ang i-dedicate ang buhay ko sa programang ito. Lahat na makakaya ko para makatulong. Kahit ano sabihin nyo sa akin, gagawin ko. Ito talaga ang gusto ko. Okay. Room 107, bukas ng alauna. Imi-meet ka naman ng head of admissions. Okay. Isa akong conscious dreamer. Kaya kong pumunta sa ibang lugar. At kapag nandun ako, nakikita ko ang lahat. Nakakalipad ako. Nakikita ko ang mga papel sa mesa. Sa mga matataasang seguridad na lugar, lahat nakatape na. Dahil hindi ka lang basta-basta makakakuha ng tape at papaplay mo sa makina. Pero pwede kang tumingin sa mesa na may mga papel at basahin ang mga nakasulat doon. Ang ibig kong sabihin, isang kulto ang mga taong ito. Naiintindihan mo bang ginagamit ka lang nila? Lahat na lang, may palpak. Sabihin mo sa akin na intindihan mo yon. Tinanggap nila ako. Pinaramdam nila na iba ako. Naiintindihan nila ako. Parang pamilya ang trato nila sa akin. Namatay ang nanay ko noong 5 pa lang ako at hindi alam ng tatay ko ang pagkabuhay ko. Isa akong bastardo. Ulila. Sa branch ka na magdrama! Pamilya? Isang tarantado yung lalaking yan! Wala yung pakialam sa'yo!
Ginagamit ka lang niya! Hayaan mo na ba ako magsalita? Ginagamit ka lang niya! Hindi mo ba naiintindihan yon? Pwede ba? Ano pa bang kailangan kong gawin para maintindihan mo? Anong magagawa mo ngayong nandito ka na sa lecheng kultong ito? Sobrang pagod na ako ngayon. Hindi ako makagalaw. Depende sa kung paano nila matitake yung frequency na yan. Maaari na silang mag-hallucinate. Maaari na magbago ang mga waveform nila. Pwede silang makipag-away sa mga sarili nila tapos magkakaroon sila ng split personality. Magkakaroon ng isa pang snowball effect sa pagkabaliw sa sarili nila at mahirap na silang kontrolin pagkatapos nito. Miles, hey. Po, Maraming salamat sa pagpunta. salamat sa pagpapapunta Walang sa akin. problema. Okay lang ba sa itong lugar? Oo. Baka matagal ka naghintay. Hindi. Mabuti. Bago tayo magsimula, meron lang ako dapat ipaintindi sa'yo. Kapag naging parte ka ng programang ito, hindi mo ito pwedeng ipagsabi kahit kanino, Miles. Naintindihan ko. Maguguluhan lang sila. Hindi mo ito pwedeng pag-usapan sa labas. So nangangako ka ba bilang isang scientist? Maasahan niyo ako. Mabuti. So tinatanong ko to sa lahat. Bakit? Bakit ka interesado sa psychopathology? Habang lumalaki ako, na-expose ako sa karahasan nung bata pa ako. Lumaki kasi ako sa isang tahanan. Sa ampunan ba? Oo. Nawala rin ang mga magulang ko nung bata pa ako. Gusto ko kasing maging parte ng isang bagay na makabuluhan at sa tingin ko ang research na ginagawa rito ay ganun. Walang pangkaraniwan sa programang ito. Walang katulad nito kahit saan man. Lahat ay nagtatrabaho ng kanya-kanya. At Miles, wala akong nakikitang katapusan nito. Ang limitasyon mo lang sa programang ito ay ang imahinasyon mo. Alam mo yun? Maasahan ba kita? Dahil maraming tao ang hindi maiintindihan ang ginagawa natin dito. Dahil sa kamangmangan at takot. Pero Gusto ko maging parte nito. Gusto ko makatulong. meron kang old soul. Nakikita ko to sa mga mata mo. Hindi ko na maalala kung kailan ko huling sinabi ito, pero meron akong magandang pakiramdam sa'yo. Iyon ang pakiramdam ko. Dali mo to pa uwi. Okay? Ito ang unang assignment mo. Pagbubutihan ko po. Salamat, Miles. Kailangan mo yan. Hello, ako si Adam Whitney, ang developer ng programang ito. Dale, ikaw ang in-charge sa pagbuo ng miniature camera technologies para mapag-aralan ng human behavior patterns. Miles, ikaw ang gagawa ng mga sensor para sukatin ang fluctuation sa energy field ng katawan. Tristan, pag-aralan mo ang relasyon sa pagitan ng bioplasma at human DNA. Noah, pag-aralan mo itong mga litrato na mabuti para maalala mo mga impormasyon sa tuwing susubukin kita. Tama na! Tama na! Sa tingin ko, iniisip mo na dahil may mental illness ako, pwede mo na akong tratuhin na parang guinea pig.
Isa akong tao at wala kang karapatang tratuhin ako ng ganito. Hindi ko kayo kilala o para saan nyo ito ginagawa at wala akong pakialam. Wala pa akong nakikilalang gaya nyo sa buhay ko. Alam nyo, walang kwenta yung propesyon nyo. Lahat ng impormasyon ay tungkol sa iba't ibang level ng enerhiya. May frequency ng takot at kaguluhan na lumalabas mula sa TV, computer, telepono at palagi itong lumalabas sa mga ito. Hindi ka makakatakas mula rito. Maaari nilang stimulate ang isip at nararamdaman mo. Ipaparamdam nito sa iyo ang pagmamahal, kalungkutan, takot, galit, paggalawin ng mga parte ng katawan mo. Maaari ka nitong patalunin mula sa eroplano o ipabaksak sa iyo ang eroplano. Maaaring nahihirapan ka na rito ng matagal pero kinalaunan yan kailangan mong sumuko rito. Wala ka naman acetaminophen sa'yo, no? Wala ako nun. So, anong tingin mo sa mga assignments na ito? So tingin ko okay naman sila. Pero hindi tayo dapat mag-usap tungkol sa mga assignment natin. Independent study to, naalala mo? Nahihirapan akong i-digest itong mga case study na ito. Masyado silang malala sa totoo lang. Kailangan ng mga taong ito ang tulong natin. Bigyan mo lang sarili mo ng oras. Pinangungunahan mo lang yan. May kilala ba kayong Dale Wilton? Kaibigan mo ba siya noong high school? Alam ko nandito rin siya sa program. Mukhang nakapasok siya. Nakita ko siya noong interview. Matagal na rin namin hindi nag-usap. Oo, kalimutan mo na yan. Oo, kaibigan na isang kaibigan. Naglagay ako ng mga camera sa buong lugar. Masyadong nakakabaliw ang larong yun. At mas lumalala pa. Para tayong fresh na blood transfusion para sa isang parasitic dictator na addict sa pagiging immortal. Di mo. Ano ba, uminom ka pa? Okay ka lang? Oo, okay lang ako. Kalimutan mo na yung programa. Weekend ngayon, labas muna tayo. Okay lang ako. Pagod lang ako ngayon kaya ganito. Mukha kang pagod eh. Ang buhay para sa pagpupuyat dahil sa pag-aaral. Cheers. Pa-order naman ako ng matapang dyan. Oo, paborito ka rin yan. Mukhang papunta ako sa awkward situation nito. Pero salamat. Wow. Teka, papunta na siya dito. Talaga? Tingnan mo nga naman. Miles, Noah. Kumusta? Kumusta? Gusto ko lang malaman mo na kalimutan na natin yung mga nangyari noon. Bakit ako magtatago na sama ng loob? Sobrang tagal na noon. Lahat ng mga kagaguhan na nangyari, humingi ako ng patawad. Sorry sa lahat. Nakita kita sa Bernice Hall. Iniisip ko magiging psych student ka. Yun lang, nag-inspire sa akin. Kita naman. Huwag kang magalit sa akin, man. Masaya ako makita kayo. Oo, masayang makita ka. Nag-order yung lalaki roon ng mga inumin para sa inyo. Sinong lalaki? Yung kaibigan niya si Tail, 2 Black Devils. Hindi ko inumin to. Hindi naman siya sobrang bait, no? Gago siya. Oo, nagsusulat ako ng sulat dito at ilalabas ko na ang lahat ng ito mula sa dibdib ko sa wakas. Ang sulat na ito ay para sa Dean. Sorry pero sinira mo ang buhay ko. Alam mo ba yon? Nagkaroon ako ng nervous breakdown. Sinira mo ang buhay ko at sinadya mong gawin yun. Nag-enjoy ka pa.
At dapat lang sa'yo na ipakulong kita. Matagal ko nang dapat ginawa yon dahil mali yung ginagawa mo sa akin. Sexual harassment yon. Patawad pero yun talaga yun. Kahit ano pa kung ano man ang nararamdaman ko sa'yo noon, sexual harassment talaga yon. Pero wag mo na ipaalala sa akin yun dahil pinagtakpan kita. Gago ka. Oo, sa tingin ko isang setup yon lahat at meron siyang pangangailangan na maglaro ng mga kakaibang laro at mga laro niya ay mas nagiging delikado. Kailangan niya na mag-ingat. Hindi ko kailangan to. Kailangan ko ng normal na tao. Baka schizophrenic ako o anumang meron sa akin, pero mas normal pa ako sa'yo. Nag-aaral sila para sa gobyerno. At yun ang dahilan kung bakit sila may funding para sa lahat ng ito. Gusto nilang magkaroon ng armas na hindi na-detect. Hanggat alam mo ang hinahanap mo. Hanggat alam mo kung paano mag-interlace ng mga waveform at mag-breakdown ng mga synapses sa utak. Alam kong hindi nila ako pwedeng patayin dahil kapag pinatay nila ako, nilagay ko sa ibang lugar ang impormasyon at may ibang makakakita nito. Hanggat mapasalita nila ako kung nasaan ito at kailangan nilang lumpas dito. Oh, Noah. Pumasok ka. Ako si Adam Whitney. Very nice to meet you po. Umupo ka. Umupo ka. Gusto mo ba ng kape? Hindi na po, salamat. Kamusta ang trabaho? May usad naman. Okay naman po. Kumpiyansa ako sa'yo, Noah. Sa nagdaang mga taon, nagkaroon ako ng sensitivity sa pagbabasa ng mga tao. Alam kong magiging okay ka rito. Genesis 9:17. Sinabi ng Diyos kay Noah, ito ang token ng covenant na itinayo ko sa pagitan ko at ng lahat ng buhay sa mundong ito. Alam kong magiging okay ka rito, Noah. Salamat po. Mabuti. Hindi ko kayo kilala at wala akong pakialam. Hindi pa ako nakakilala ng mga siraulong tao sa buhay ko. Alam nyo, walang kwenta yung propesyon nyo. So nasa USC ako, isa akong psych major. Meron akong trabaho noon, nagsusukat ng mga result ng lie detector. Yung guro ko sa psych ang nagpasok sa akin doon. Sa totoo lang, isa pala akong guinea pig para sa mga mind control experiments noon. Pero gustong pagtakpan ng gobyerno yun. So yung mga katulad kong whistleblower, nasa peligro kami dahil sinasabi namin ng totoo at isinisiwalat namin ng mga taong ito. Ayaw nilang malaman sila ng buong mundo. Palagi kaming binabantaan dahil dito. Nice to meet you, sir. Nice to meet you too. Paano ko lang trabaho nyo? Salamat. Isa tong maliit na review meeting para malaman kung kamusta na kayo. Okay lang ba lahat? Sobra. Tingin ko naintindihan ko lang mabuti kung paano gumagana ang neurotransmitter sa utak. Kung makakabuo tayo ng tools para mamap yung psyche ng mga disturbed na tao, naniniwala akong mapapalaya pa natin sila mula sa sakit. Magpakailanman. Nakaka-overwhelm naman yun. May ibang tanong pa ba? Wala naman na. Okay, magkita ulit tayo pagkatapos ng 2 linggo. Okay. Salamat.
Oo nga pala. Yung kaibigan mong si Noah, hindi siya pumunta sa meeting. May narinig ka ba sa kanya? Meron ka bang alam? Wala akong alam. Hindi siya sumasagot sa mga tawag at mensahe ko sa kanya ilang araw na. Parang nawala na lang siya. Well, nalulungkot ako malaman yan. Pero nandito ka pa rin, Miles. Meron kang magandang kinabukasan. Maraming salamat, sir. Adam na lang itawag mo sa akin. Dahil ba gusto mo lang ako saktan? O ikaw lang yung tipo ng tao na gustong manakit ng tao? Pwede ka rin naman sa school na yun pumasok. Nagsisexually harass din sila ng mga estudyante nila. Karamihan ng trabaho namin ay nakaupo sa harap ng mga computer, pero ang pinaka-challenge ay ang field. Yun yung parte na gusto kong maranasan. Ang sexualidad, Miles, ay ang direktang connection sa primal scream. Ang orgasm ay ang little death. Kapag malapit na tayong mamatay, doon lang nagiging puro ang mga isip natin at kailangan natin sa eksperimento. Nakikita ko. Naniniwala akong handa ka sa susunod na level. Siguraduhin mong susundin mo ang instruction hanggang sa uli. Hey, Hi, parang nakita na kita dati. Anong pangalan mo? Gemini. Gemini. Pasok ka. So, Gemini, yun mo talaga pangalan mo? Hindi naman natin kailangan pag-usapan ng totoong pangalan natin, di ba? Oh, hindi naman. Para saan yung pills? Hindi mo na kailangan alalahanin yan ngayon. Sige, teka lang, i-set up ko lang to. Nakakabahan ka ba sa tuwing ginagawa mo to? Ibang tanong na yan. Ang dami mong tinatanong. Magtrabaho na lang tayo. Okay lang yan. Hello? Dale, ako ito. Lumabas ka at magkita tayo ngayon. Naalala mo yung pinagtatambayan natin? Pumunta ka na rito ngayon. Sige na. Gago, alas 4 pa lang na umaga. Kailangan ko lang humingi ng pabor sa'yo. Kung talagang kaibigan kita, naiintindihan mo ba? Please. Seryoso ba to? Wala nang oras para magpaliwanag. Okay, bigyan mo ako ng kalahating oras. Noah! Anong nangyari sa'yo? Bakit gusto mo pa magkita rito? May copper wiring sa mga pader. Hindi matetrace sa mga transmission dito. Dead zone itong buong lugar. Di mo ba naalala yung sa klase? Bakit hindi ka nalang bumalik para makapagtapos at makuha mo degree mo? Bakit? Para tumanda ako na katulad mo. So ano bang ginagawa mo? Nangongolekta ako ng mga bagay. Mga transmission, testimony ng mga tao.
mga taong nasira. Anong urgent doon? Nasagap ko to mula sa victims channel. Ano yan? Sa itong closed circuit video blog. Ginagamit ito ng mga biktima sa psychological torture para makapag-usap. Yung mga taong ni-rape psychologically ay nasa tape na yan. Dale, naiintindihan mo ba kung gaano ka-importante ito? Salamat sa pagpunta. Naririnig ko ang boses niya. Parang mga 5 hanggang 10 tao yun. Lahat sila nagsasalita ng sabay-sabay. Iba-iba ang sinasabi nila sa akin. Tulad ng anong pakiramdam na ma-fax sa pamamagitan ng utak. Hindi ko alam kung tulog ba ako na nakasara ang mga mata ko at lahat ng tao ay kinakausap ako. Nakakuha sila ng ganitong impormasyon at nailabas nila. Isa pa, parang sinusubukan nilang maglagay ng iba pang data sa loob ko na mag-uudyok sa aking sirain ang sarili ko. Magkakaroon ako ng mga kakaibang aurang nararamdaman. Kakaibang init. Init na babalutin ako. Magsisimula ito sa mga daliri ko tapos mararamdaman kong pumapasok na ito sa mga ugat ko hanggang sa ulo ko. Sa likod ng mga mata ko. Alam kong may mga bagay na ninakaw mula sa akin. Hindi, blur na lahat ng bagay. Ibig kong sabihin, mga assignments, sa totoo lang wala na akong pinaniniwalaan. Ang science ay unpredictable, pero ikaw ang nagpalala ng lahat ng ito. Hindi mo sinabi sa akin na pwede siya mamatay doon. Meron siyang AIDS. Limitado na lang ang buhay niya. Ikinalulungkot ko ang nangyari. Pero kailangan nating mag-risk. Hindi, sorry. Nararamdaman kong hindi ko na kaya maging parte ng proyektong to. Pero pumayag ka. Hindi mo mapapatunayan yan. May sasabihin ako sa'yo. Marami na akong nakasamang estudyante na walang rest na ma-report. Walang rest talaga. Dahil nire-record ko yung babae kung gaano niya ako kagusto. Meron akong consent na naka-record. Parang sa'yo. Tungkol dito sa proyekto natin. Hindi tiyak ang kinabukasan natin sa mundong ito at kailangan nating mag-evolve para makuha natin ang esensya ng pagkatao, ng isipan, ng personalidad. Ano ba, Miles? Nagtrabaho ka na sa proyekto. Alam mo kung ano sinasabi ko. Maaari kong palagpasin ang sitwasyong ito. Pero kailangan mo akong tulungan. May nagbabanta sa atin. Isa itong dati kong estudyante. Nagkaroon kami ng problema. Pero may maganda akong ideya kung paano siya mahanap. May isang estudyante. Nawala siya. Kailangan natin siyang hanapin gamit ang teknolohiyang nabuo natin dito. Maniwala ka sa akin. Lahat tayo committed. Ang mga monghe noong sinaunang panahon, pinuputol nila yung isang braso at yung isang kamay. At pagkatapos ay maglalakbay sila at makakapag-usap sila sa isa't isa sa pamamagitan ng paghawak sa sugat na yon. Sinubukan namin ulit ito. Kumuha kami ng isang college student, kumuha ng konting tugo mula sa kanya. Pinalagin namin siya tungkol sa girlfriend niya, anong kinain niya, anong nararamdaman niya, anong test ang tinake niya, anong oras siya natutulog, at sa loob ng 3 buwan. Nag-react yung dugo niya sa kung anong nangyayari sa kanya. Eksakto. So sa parehong paraan na may kuryente at waveforms ang dugo, magagawa rin nila ito sa ibang tao. Alam ko para sa akin, isa itong bagong simula. Naramdaman ko ang kapangyarihang hindi ko pa nararamdaman dati. Wala akong hindi matatapos. Lahat nagagawa ko. May pinunan nitong butas. Kawalan sa kalooban ko na pasan ko simula nung bata ako. Pero alam kong kailangan ko pa rin gawin ang sinabi sa akin. Hahanapin ko si Cheryl. O hindi natin alam kung ano mangyayari. Isa pang parte ng facility. Sa paraan na to, makikita mo lahat. Oo, astig to. May camera sa buong lugar. Oo. So sabihin mo sa akin, kamusta ang Mga trabaho assignment? mo? Oo, okay naman sila. Excited ako. Sa tingin ko, may barriers akong nabibreak. Mabuti. Ngayon, alam mo bang ibig sabihin ng theater? Live theater, yung mga play, Oo. entertainment. Kasamang nabuhay ng teatro maskara. Tinatago nito ang kung sino man magsuot nito. Ang kanyang katauhan at kasabay nito ang vibration ng utak.
Nare-reflect ng maskara ang katauhan ng may suot nito. Bilang susunod na assignment mo, Dale, gusto kong isuot mo ito. Kilalanin ang dakila. Salamat. Gusto ko maranasan to. Sige. Oo, okay. Salamat. Oh my God, papunta na siya. Ang cute niya talaga. Excited ako. Pagod na ako makipag-usap sa mga kalapate. Alam niyo yun? Kasing cool mo. No offense. Magpakabait kayo, okay? Bantayan niyo yung fort niyo. Bye, babies. Hey, Dale? Jenny. Hi. Hi. Salamat sa pagpunta. Mas gwapo ka pala in person. Maganda ka rin. Saan mo gustong pumunta? Oo, saan mo ba gustong pumunta? Hindi ko alam. Isipin na lang natin na medyo stress lang ako. Isa akong psych student. Puro na lang aral ang ginagawa ko nitong nakaraan. Kaya medyo overwhelmed lang ako. Tama ka. Pinapatay din ako ng school. Internet marketing ang ginagawa ko. Mukhang mabigat yan. Matrabaho siya. Talaga? Matrabaho talaga siya. So, naintindihan mo sinasabi ko? Oo naman. Uy, meron ka ba dyan pampahay? Depende kung saan ka nahay. Well, ang baba ng mood ko ngayon. Kaya parang Vicks or Oxys o parang ganun siguro. Something para makapag-chillan ka. Masakit ang likod ko kaya meron akong 30 milligrams ang Oxycodone. Ano? Meron ako. Meron ako. 30 milligrams? Ang saya niyan. Mas maganda yan kaysa sa isa. Oo, syempre naman. Wow, mukha silang totoo. Totoo sila. Oo, alam mo, ayoko uminom ng mga bagay na nakakasama sa. Oo, alam ko. Naintindihan ko. Ang cool nito. Hindi na siguro Dahan-dahan lang sa pag-inom. Ayun. Ayan. So, gusto mo ba ng cam sex? Minsan. Oo. Minsan? Gusto ko ng maskara. Nilalabas nito ang subconscious mo. Yung id mo. Yung id? Yung pagnanasa sa buhay at sex na kinokontrol ng libido at pagkatapos yung pagnanais sa kamatayan at aggression. Ang dalawang ito ang bumubuo ng id na gumagawa ng tensyon. Tapos papakawalan mo yung tensyon na yan. Naintindihan mo ba? Gusto ko ilabas lahat ng tensyon na yan. Oo, sige. Magsisimula na ang journey. Handa na ako gawa ng cool na bagay para mailabas. Oo, magiging cool ito. Okay, Jenny, may tanong ako sa'yo. Tanong ka lang. Ano mararamdaman mo kung gusto kong naka-blindfold ka? Matatakot ka ba? Hindi. Ang kinky nga nun. Okay lang ako din. Game ka sa ganon? Oo. Nararamdaman ko mapagkakatiwalaan kita. Mukhang okay ka naman. Ayan. Dale. Napanood ko na yung tape. Nakakasuka, men. Tingnan mo. Doon sa pupil na mata ko, tignan mo. Wala naman eh.
Dale, anong pinagsasabi mo? Okay, tignan mo lang. Dito banda. Makinig ka. Tumingin ka. Matagal ka nang gising. Walang nasa mata mo. Pinapangako ko sa'yo, walang makikita sa mata mo. Nakakakuha ko ng mga tensyon. Headache sa harap ang bahagi ng ulo ko. Namumuong pressure. Nahanap ko na sila. Sige, titignan ko kung ano pa mahalongkat ko, okay? Okay ka lang naman. Di ba? Nasa isip mo lang yan. Salamat. Palagi siyang gumagawa ng mga bagong bagay para maging invaluable ang mga cellphone na wala ka nang magagawang kapag wala ito. Naalala kong nagdudugo yung ilalim ng mga kuko ko. Nakuryente ko ang sarili ko. Nasa telepono ako madalas at nagsimula akong mag-isip ng mga kabaliwan na parang tinatanong ko kung telepono ba talaga yung hawak ko sa may ulo ko. At meron ba ito ginagawa sa akin? Kahit sinong biktima. Kung sino man ang na-rape psychologically. Pasensya sa lahat ng mga sakit ko. Please move. Identification completed. Sige lang. Magtrabaho ka. Okay. May nahanap ka? Wala pa. Masyado maraming aksyon. Wala sa mga hinahanap mo. Well, edi magtrabaho ka pa. Babalik ako bukas para i-check ka. Sir, hindi nyo kailangang ma-obsess dito, sir. Nasa akin ang data, tinitignan ko ito sa lahat ng mga record na mayroon tayo. Ibig kong sabihin, sasabihin kita pag may nakita akong match. Ayokong inuulit-ulit ang sarili ko. Magandang gabi, Tristan. Shit! Isang psychological disorder ang electrosensitivity. Nangyayari ito sa lugar ng electromagnetic radiation o EMR. Ang mga wireless na teknolohiya ay carrier ng EMR. Ang mas matagal na exposure sa mga ito ay nagsasanihin ng mga sakit sa puso, cancer at brain tumor. Tingnan mo. Kaya nitong baguhin ang DNA mo at i-restructure, i-rewire ang human genome. Ang impormasyon na ito ay dapat maging available sa lahat. Parang pamilya ko na ang mga taong ito. Hindi mo man naiintindihan yon? Para ko na rin silang pamilya. Alam mo ba kung gaano ka-importante yon? Yun lang ang gusto ko. Maaaring wala kang pakialam, maski ikaw. Pero yun lang talaga ang gusto ko. Hindi niyo ba kayang irespeto yon? Tumahimik ka. Tumahimik ka! Duwag! Gagawa ka pa ng kabastusan kung hindi dahil sa akin, di ba? Di ba? Kung ikaw ang masusunod, serial killer na tayo! Hindi yun yung point! Naiintindihan mo naman ang posisyon natin ngayon, di ba? Tarantado ka! Gusto mo ba akong saktan? Gusto mo saktan kita? Huwag mo siyang hawakan. Layuan mo siya. Duruin mo pa ako ulit. Makakatingin ka na talaga sa akin. Tigilan nyo na yan. Kumalma kayo. Layuan mo siya at kumalma. Okay, pumapayag ba kayo na ako ang voice of reason dito? Sinusubukan ko. Di ba sinusubukan ko? Di ba? Kailangan natin maging bukas ang isip natin lahat. Kailangan natin makinig sa isa't isa at intindihin ang pinanggagalingan. Lahat tayo rito ay sumusubok gumawa ng sense. Kung makikinig ka sa kanya, makikinig ako sa'yo at makikinig ka sa akin, magkakaroon tayo ng chance. Tulungan mo ako, men! Naintindihan kita! Nire-respeto kita! Pero tulungan mo ako, men! Ang nakakatawa lang, wala akong kinakausap!
Tinatago ng Whitney ang classified files ng mga estudyante niya na naging parte nitong programa. Ilang taon din ang inabot niya mga file na yan. Tinatago rin niya ang mga lumang cellphone. Bakit kailangan niyang itago ang mga ito? Sa tingin ko may connection ito sa frequency ng mga telepono na hindi makokopya dahil kristal ito. Iba-iba ang kristal ng mga telepono? May nahanap ka na? Wala pa. Wala. Hindi ko alam kung ano to. Ginawa mo ba lahat ng sinabi ko? In-inject ko siya ng pangkulay at ginawa ko lahat ng pinakita mo sa akin. Well, kailangan kong bubalik bukas. Oo nga pala. Nakuha mo ba yung order? Oo. Dumating na kaninang umaga. 1,000 piraso ng ketamine. Sapat na para makapagpatigil ng mga elepante. Babalikan kita bukas. Oo nga pala. Inisip ko lang kung baka pwedeng makakuha ko niyan. Sa labas lang ng campus. Ayos. Ang tindi ng diskusyon niyo sa klase. Ayoko na sana umalis. Gusto ko lang manatili ron. Paano mo nasisikmura mang pinagsasabi nila sa atin dun? Ano ibig mo sabihin? Mukhang mali ang pagkakaintindi mo. Alis na ako rito. For good. Hindi ka pwede umalis. Tama ba yun? Uy, Kamal! Labas na ako! Kaya mo na yan! Hello? Shit. Kayo na may pakay na manipulahin at kontrolin ng ibang tao. Ang lala ninyo. Ibig ko sabihin, hindi ka naman mas malusog kaysa sa ibang tao. Wala naman sa inyo. Sa tingin ko, mas may sakit kayo kaysa sa karamihan ng mga tao. Malala na ang sakit ninyo.
Nasangkot ako sa isang aksidente at may mga tumulong sa akin ng mga tao bago nakarating ang ambulansya. Hindi ko alam o parang katulad lang ng ambulansya. Hindi ko alam eksakto kung ano ang nangyari sa akin. Sabi nila na kailangang ipasok ang daliri nila sa puwet para tignan ng reflex. Pero hindi ko alam. Minsan iniisip ko baka may nilagay silang something sa loob na parang chip. Dahil pagkatapos ng aksidenteng yun, pakiramdam ko para na naman akong nabuhay ulit. May isang lugar lang na ligtas. Walang wire sa itaas ko ang hindi grounded. Ang lupa ang nagpapanatili sa arc na magtatanggal sa mga power line nito. At makikita to sa pamamagitan ng... Oo. Ibig kong sabihin, nakikita ko sa TV, nakapatay. Bzzz. Nakapatay tapos bigla magiging puti. Wala namang katotohanan yun. Hindi mo kailangan nakasaksak. Kaya nila magpasabog ng cellphone sa tabi ng ulo mo. Kung nakikinig ka rito, alam mo kailangan ko ang tulong mo. Sinusubukan nila akong patayin sa pamamagitan ng mga invisible na waveform. Nakuha ko ng mga data mula sa mga test at sa mga taong pinag-eksperimentohan nila. At yung mga ongoing pa. Binakap ko na lahat ng ito sa isang cloud storage, pero kung mamatay man ako na hindi malabong mangyari, nakalagay ang lahat ng ito sa isang titanium na flash drive. Wala ka naiintindihan ng kahit anong tungkol sa akin. Hindi mo alam kung gaano mo ako nasasaktan. Alam kong hindi mo na ako gusto ngayon. Genesis 9:17. Sinabi ng Diyos kay Noah, "Ito ang token ng covenant na ginawa ko sa pagitan ko at lahat ng mga tao sa mundong ito." Shit, anong ginawa ko? Nahuli niya ako!
Ano yun nasa ulo mo? Pinoprotektahan ako nito mula sa mga transmission. Ano sa tingin mo? Ako ang pakay nila, di ba? Wala pa akong naririnig na ganyan. Oo. Para sa tagumpay ng science. Masaya ka ba sa lahat ng naabot mo? Ano ibig mo sabihin? May kailangan mag-infiltrate sa loob at tingnan ko kung ano nangyayari. Hindi ikaw ang gagawa nun, Noah. May kailangan nasa loob. Nasa loob? Nasa loob na sila ng katawan mo. Ano yung pinagsasabi mo na nasa loob ko na sila? May itatanong ako sa'yo. Sa tingin mo ba kaya mo silang labanan mag-isa, ha? Kailangan mo ako at kailangan din kita. Makikita mo rin kung ano ito. Kapag tapos na silang gamitin ka, gagamitin nila ito laban sa'yo. At hindi ka na makakatakas dito. Hindi rito sa nakakaawang buhay. Well, may kailangan akong pagkatiwalaan. Kung may mangyari man sa akin, papadala ko ng special package para sa'yo rito. Ano bang sinasabi mo? Ito ang lahat ng nakolekta ko sa ngayon. Naintindihan mo ba? Lahat ng mga tape ko, tape ng mga biktima. Ito ang buhay ko at binibigay ko sa'yo. Kung sakali man dumating ang panahon yun, tingnan mo sa loob ng briefcase. May makikita ka ron mga impormasyon. Sundin mo ang mga instructions, sirain mo lahat ng extra copy para makasigurado hindi ito makukuha ng mga ped. Naintindihan mo ako, Dale? Oo, kapag dumating ang oras na yun, mapagkakatiwalaan mo ako. Gaano katagal na ba tayo magkakilala? Matagal na rin. Bakit? Ang idealistic natin nun. Ngayon, nagtatrabaho ka sa mga sikretong patent at ako, itong shit na to. Magkaibigan pa rin tayo, di ba? Oo naman, magkaibigan pa tayo. Palagi tayo magiging close. Aalalahanin mo lang tong spot na to. Okay? Sige. Sobrang takot ako. Hindi ko naisip na minamanipula kami ni Whitney. Gusto ko lang ng... Gusto ko lang ng taong mapagkakatiwalaan. Sorry talaga. Sino nandyan? Magpakita ka! Hindi ko pwede ipakita sa'yo kung sino ako! Mo gamit ang waveforms! Magpakita ka! Isa akong administrator ng Victims Channel! Hindi ko pwede ipakita sa'yo ang mukha ko! Kailangan ko manatiling anonymous! Yung nagbablog sa Victims Channel? Ipakita mo na wala kang armas! Buksan mo lahat ng camera na gagamitin mo! Kailangan mo process ng lahat ng ito! Ito ang lugar kung saan nila pinag-eksperimento ng mga biktima. Lahat ng mga tape, lahat dito nang galing. Kailangan lang natin bilisan. Magmadali na tayo. Handa ka na bang makinig? Sabihin mo lang ang kwento mo. Nagsisimula ang mga test kapag may nakuha kami mga tao galing sa psychiatric part nitong school. I-inject muna namin ito sa kanila. Akala ko pangkulay lang. Pero nalaman ko kinalaunan nito na
Isa tong nanotechnology liquid na hindi pwedeng gamitin sa mga tao. Pero ginagamit namin ito para makita mga synapse ng utak at kung paano sila nakikipag-communicate sa ibang parte ng katawan natin. Ang ultimate goal namin ay makabuo ng isang armas na hindi nakakapatay ng tao pero kaya magtanggal ng malaking bahagi ng brain frequency. Bali gagawin nitong tupa ang mga tao. Noong araw na nakita kita sa library, gusto na kita nun. Wow. Ako si Adam Whitney. Ako nagsulat niyan. Cheryl, ang tanga ko para isiping mabait kang tao. Akala ko magkakasundo tayo pero kung hindi mo naman pala ako gusto, pinakawalan mo na lang sana ako. Nakapag-tap na sila sa buong grid. Kapag dumating siya sa mga kamerang ito at makita lang namin siya, makukuha na namin ng waveform niya tapos bigla siyang mawawala. Kung mahanap namin ang frequency niya o kung ano man nagiiwan ng mensahe, mas maraming tao ang mamamatay. Ibig kong sabihin, walang ebidensya na totoo ang babaeng ito. Pwedeng isa lang siyang ulap na dumadaan sa mga wire, sa mga fiber optic. Theoretically, pwedeng nakaplanta siya sa isip ng isa pang tao. At sa tingin ko, doon siya pinakatakot. Kapag hindi ito lumabas, mas maraming tao ang mawawala. Alam mo yun, maraming test pa ang gagawin. Kung hindi ito alam ng mga tao. Teka, sino yun? Tara! Dito sa baba, pumasok ka dito. Oh, shit. Pintak na yan. Bilisan mo! Dadalhin kita sa medical facility. Malapit lang yun dito. May bibigay ako sa'yo. Nung admissions, lahat ng natanggap sa school, pinapirma ng waiver na nire-release nila ang mga buhay nila. Hindi ko bibigay sa'yo yung chip na ito na hindi ko nakikita ang mukha mo. Kailangan kong makita ang mukha mo. Kailangan ko malaman kung kaninong kamay ko ibibigay ang buhay ng mga taong ito. Kunin mo. Mga DNA code. Lahat. Lahat ng buhay nila ay nandyan. Nakita mo yung ilaw sa taas? Sa third floor? Sa taas ng tulay na to? Oo. Kailangan mong pumunta sa third floor.
Nasa chip na yan ng retina scan ni Whitney. Bibigyan kanya ng complete access sa system. Okay, kukunin ko ang makakaya ko. Gamitin mo ang code na binigay ko sa'yo. Nagawa ko na magpaalam sa lahat ng mga makina na nagkokontrol sa mga synapse. Sa mga isip natin, lahat ng ginawa nila. Alam natin gagawin natin ito bago pa nila malaman na gagawin natin ito. Para siya naghihintay sa lugod mo sa gas station, pero anong ginagawa niya? Wala naman siyang binili. Alam mo? Tapos maghihintay ka sa likod niya, titignan kanya na para bang baliw pero hindi naman. May nabasa ako tungkol sa kung paano naging extinct ang dinosaur dahil nakita nila itong iridium na nandun sa fossil pero hindi naman ito makikita sa mundo mismo. Parang nahanap nila ito sa outer space. Oo. So nahanap nila katulad nitong Earth. Meron pang mga meteorite na nanggaling sa outer space na tumapos sa buhay ng lahat ng dinosaurs dito sa mundo. Buhay pa sila ngayon. Alam mo ba yun? So nagustuhan ko talaga itong parte na ito na sinabi mo, itong chapter na to na nakalagay, How to make biological transmutation successful. Sobrang interesting nito, walang katulad na research. Alam mo naman ang research. 2, dagdagan mo ng 2, 4 pa rin naman ang lalabas. Parang alamig na rito. Baka gusto mong lumabas muna dito. Punta tayo sa lugar para uminom? Oo. Ang sweet niyan, pero hindi ako pwede. Kailangan kong balikan ng proyekto. Wala akong free time. Baka pwede ako sumama sa'yo? Gusto ko makita ko anong ginagawa mo. Sigurado ka ba? Oo. Siguradong-sigurado ako. Gusto ko talaga pumunta. Sige. Kukunin ko lang yung sasakyan ko. Please move. Identification completed. Wow, ang galing ng lugar na ito. Love ko ito. At proud ako rito. So, Adam, may mga anak ka ba? Gusto ko talagang magkaroon ng pamilya. Alam mo naman, kapag kinasal ka na, 50% na oras para sa asawa mo, 50% para sa anak mo, at 50% sa karir mo. So, ano ang natira? Kaya, mas mag-focus na lang ako sa trabaho. Para ko ring mga anak ang mga estudyante ko kung tutusin. Ang makikita mo ngayon, wala pa akong pinagpapakitaan nito. Naintindihan mo? Oo, pinaparamdam mo sa akin na special ako. Makikita mo rito ang isang cutting edge na mind technology. Walang ibang pwedeng gumawa nito kundi ako. Lahat dito, lahat ng mga lab, yung buong proyekto, ang gobyerno ang nagbabayad para rito. Merong mga special na parte ang programang ito na kailangan kong gawin ng hiwa-hiwalay sa school para walang interference. Ano tong lugar na to?
Okay lang, ako lang ang pwedeng gumamit nito. Sa totoo lang, kailangan ko ang tulong mo. Anong ibig mo sabihin? Kailangan kong mag-record ng human waveform. Yung bioplasma ba ito? Oo, yun nga. At kailangan ko ng taong kasing dedicated ko para mas mapag-aralan ko ito na mabuti. Anong kailangan kong gawin? Magtiwala ka sa akin. Kapag napunta to sa kamay ng maling tao, yari tayo! Naiintindihan mo ba, yari? Relax ka lang. Kinukuha nito ang isip at kaluluwa ng mga tao. Ako lang ba rito ang gusto pang mabuhay? Gusto ko pang mabuhay. Okay, alam ko! Wala tayong tatay! Naiintindihan ko! Saan nanggaling lahat ng galit na ito? Wala tayong kahit ano! Saan nanggaling to? Kausapin mo siya! Pwede bang hayaan mo ako magsalita? Baka mapatay ko ang sarili ko! Pwede mo ba akong tulungan, Dale? Please! Ikaw ang lahat ng ayoko maging, okay? Ginamit ka lang niya! Tanungin mo siya kung pwede ako magsalita. Yan ang dahilan kung bakit tayo nasangkot sa gulong ito! May nakakaintindi ba sa akin dito? Hindi ito tungkol! Dale! Hindi ito tungkol sa personal na issue! Hindi mo ba naiintindihan yon? Ano problema mo? Kailangan natin ng isa't isa. Kailangan mo ko, kailangan mo siya. Kailangan natin ng isa't isa, Dale. Naiintindihan nyo na ba sa ngayon? Tayo ang pinakamakapangyarihang grupo ng tao sa mundo! Kung kasama nyo ako, hindi na tayo mapipigilan pa! Okay, anong gusto mong gawin ko? Gusto mo bang maging ibang tao ko? Anong gusto mong gawin ko? Gusto kong kunin mo ang bawat mensahe, bawat testimonya, bawat data, bawat CD, bawat ebidensya na mayroon tayo at sirain ang lahat ng ito! Ngayon na! Naniniwala akong handa ka na sa susunod na stage. Masaya ako makatulong sa'yo. Salamat sa iyo, Cheryl. Nasaan na yun? Para sa lahat ng babaeng inabuso ni Whitney, siya ang anomalya. Ang sabi ng second law ng thermodynamics, ang entropy, ang random disorder ng enerhiya sa matter, ay palaging nadadagdagan bawat oras. Parang sa tuwing tumatagos siya sa mga wire, na-amplify ang waveform niya at maaari siya magpakita kahit saan at kahit kailan.
Oo, at kayong mga tao, iniisip nyo na porkit mga psychologist kayo ay mas alam ninyo kung paano mamuhay kaysa sa akin. Pero hindi ako naglalaro ng mga psychotic na laro sa utak na ibang tao, di ba? Hindi. Meron lang kayong pangangailangan magmanipula at magkontrol na ibang tao. Masyadong baliw na yun. Ibig ko sabihin, hindi kayo mas malusog kaysa sa iba. Wala sa inyo. Sa tingin ko, mas may sakit pa kayo kaysa sa karamihan ng mga tao. May sakit kayong mga tao. Tinawagan ko ang school at tinawagan ko ang pulis. Pinilit niyo ako i-report kayo. Dapat i-report ko kayo matagal na dahil mali ang ginagawa ninyo sa akin. Hinaras niyo ako noon sexually. Sorry, ganun talaga ang nangyari. Kahit ano pang nararamdaman ko tungkol sa'yo, yun na talaga yun. Oo, huwag mo nang idawit ang pangalan ko dyan. Dahil pinagtakpan ko na kayo, tarantado. Sama ka sa akin. Ang mga inanap na bata at batang nasa ampunan ng pangunahing mga target. Pwede kang kumuha ng bata mula sa ampunan, kontrolin ng utak, ibalik mo at walang makakakitang pagkakaiba. Sa kinalaunan sa buhay kapag kailangan nilang mag-track ng mga tao, gagamitin nila itong mga taong na mind control na nila noong mga bata pa sila. Naiisip nyo ba na kapag nahuli tayo, makukulong tayo habang buhay? Mas gusto ko na lang mamatay. Gago! Kailangan natin tumalagpasan na sama-sama! Mas gugustuhin ko pa mamatay ka na. Dapat na pag-isipan na to kanina pa, di ba? Makinig kayo. Ikaw makinig. Lahat ng tao sa mundo, lahat ng tao ay magkakaiba. May iba't ibang hangarin, iba't ibang mga dahilan ng lahat ng mga tao. Patay na ako, shit! Okay guys, pumunta tayo na magkakasama. Ikaw, magkakasama tayo. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin! Tumingin ka sa akin! Lampasan natin to, okay? Kasama pa kita, ha? Kaya natin to. Kaya mo to. Halika na. Oo, yun ang pinakamagandang ideya na narinig ko. Tama na! Gawin na natin to! Tingnan mo ako. Tingnan mo ako ngayon. Hindi natin alam pareho kung anong mangyayari. Alam mong pwedeng mangyari sa akin to. Hindi mo ako mapatay dahil patay na talaga ako. Gusto mong mang-torture ng mga tao. Gusto mong pag-aralan ng sakit. Miles, wag, itigil mo yan. Itigil mo yan. Ibaba mo yung baril. Ibaba mo, Kahit ibaba ako. mo. Teka. Hindi niyo ako naintindihan. Sinusubukan ko i-purify ang mga kaluluwa nila. Para sa eksperimento, alam niyo yan. Hindi ako masamang tao. Baka ako masamang tao. Kapag malapit na tayo mamatay, doon lang nagiging pure ang utak natin. Ibaba mo yan. Huwag mo akong babarilin. Anong wag? Huwag mo akong babarilin. Hindi. Huminga ka, nagawa mo. Cheryl, gumana ito. Habulin na nila tayo. Malalaman nila ang tungkol sa atin. Malalaman nila lahat. Sinunog ko na lahat ng files ko, Dale. Sa tingin ko ay kailangan mong gawin yun. Ano problema mo?
Ano problema mo? Kita-kits na lang. Napahiya ako sa harap ng maraming tao. Para akong tanga nun. At hindi ko alam kung bakit dahil wala naman akong ginawa sa'yo. Tingin ko, sadista ka lang. Sinira mo ang buhay ko. I-preserve mo yan, man. Preserve mo yan para sa amin. Para sa mga ginawang guinea pigs na ni-rape psychologically buong araw ng mga frequency na hindi alam ng mga tao. Please. May isang teorya na may nilalang nagawa sa spectrum ng field ng information. Kaya nitong gumawa ng holograms, maging nilalang, sa harapan mo. Tawagan ka sa telepono, gayahin alinman sa boses ng kaibigan at kapamilya mo, at magkaroon ng kontrol sa mga computer mo. Hindi mo ito matatakasan. Kailangan nyo makinig lahat! Minaman-mana nila tayo! Ang Victims Channel! Hindi pa uli ang lahat! Kailangan mo makinig sa akin! Makinig ka sa akin! Na-disconnect ang telepono ko. At kung gusto mo ako makita, alam mo kung nasaan ako. Bye.